naman na ihanda, 'di ba, yung processed meat daw kasi prito-prito lang Ay, yan oo. madalas, 'di ba? Kaya Yes. yan yung, ipinapabaon natin sa mga bata. Yes, oo. Lagi tayong nagluluto ng mga yung instant, 'yan Mm. mabilis. Kaya doon nadidisgrasya yung mga health natin. Kaya dapat po, mag-aalat talaga kayo ng time for, preparation ng inyong food at, mas maganda kung nagbabaon. Kasi Oo. pagka, kumakain ka sa labas hindi niyo ho masasabi yung ano, yung, hygiene. Mm. Plus, minsan sa meat 'pag 'di ka marunong tumingin, yung mga masyadong mura ho, huwag kayong masyadong ano diyan, minsan ho double dead 'yan. So, Oho. pagka yung 'di ba, yung magtaka ka yung kung yung presyo ng meat hindi na ho kumbaga unbelievable na siya kung alam mo naman ang kilo ng karne. Mm. Para bang sobrang mura niya. Mas tuwang-tuwa kayo mura, hindi niyo alam double dead yung kinakain ninyo. Plus may iba hong mga kainan sa daan na sasabihin nila goat or kambing, but, actually ho, dog ang ano nun, ang laman. Mm. So, mga hindi ho marunong maglasa, ayun kaya ho magtataka kayo murang-mura. Ang madalas kumakain sa mga ganyan yung mga manginginom 'no, akala nila kambing talaga but 'di sila nagtaka sobrang affordable ho nung price. Kaya yung mga mahilig sa mura, 'wag ho sobra, ilagay niyo sa ayos kung Mm. kapani-paniwala pa ho yung presyo at lalo hong magiging ano yan sa health natin, hinder sa ating Mhm. health. At nabanggit nga natin 'di ba Dok, yung iba't ibang uri ng meat, may red meat, may white meat, at processed, organ meat, exotic meat. Alamin naman natin Dok, yung nutritional benefits ng pagkain nito kasi, hindi naman 100% na masama sa ating katawan 'di ba at sa ating kalusugan. Yes, actually maraming benefit ang meat 'no. Mm. Kaya nga yung sanay kumain ng meat pagka medyo nag-a-abstain puro gulay, prutas, parang medyo nanghihina sila. Oo. Sa meat kasi natin nakukuha yung complete protein. Ibig sabihin yung 9 essential amino acid na kailangan ng katawan natin pero hindi napro-produce ng katawan natin. So meaning kailangan natin kuhanin, um, exo exogenous sa pagkain. Kumpleto ang meat diyan 'no. So, lalo na, sa mga bata ho 'no, yung mga growing child, kailangan ho kasi nila talaga ang protina kahit na ang mother pagka pregnant, Mm. Kasi ho yung ano, yung brain development, pagka ho kulang sa protina ang bata sa tiyan ng mother and 'pag mga bagong panganak 'no. Iba-ibang source nga lang 'pag baby pa siyempre milk, pero pagka lumalaki na kailangan din ho talaga ang meat. Why? Yung mga indigent people na siyempre maraming anak, kakaunti lang ho ang sahod, puro ho rice ang pagkain, may Oo. kakaunti lang po silang ulam 'no, and bihira rin makatikim ng karne, nasa karne nga ho yung complete, set ng amino acid. So, isa sa kailangan natin yung glutamic acid at iba pang amino acid yun ang nakakapagpatalino sa tao, Hmm. protein, yung Oo. protina. Kaya mapapansin mo yung mga batang, kakaunti lang ang ulam, puro kanin, marami silang magkakapatid, mahina din ang ulo Mhm. kasi hindi sila properly nourished. Samantalang yung mga average, above average, sila pa yung matatalino because they are properly nourished. So kailangan din po talaga 'yan 'no, basta 'wag lang hong sosobra. Iron, ayan, very rich in iron ang meat. Especially kailangan natin ng iron for transporting oxygen in the blood 'no. 'Pag mababa ho ang iron, kakaunti ang mabibitbit niya hong oxygen sa ating blood. And of course, it is also very rich in zinc. 'Di ho ba 'pag narinig natin yung zinc, alam natin nung pandemic in connection yan with the immune system. Napapalakas ho ang ating wound healing, yung, paglaban natin sa infection. And
very rich din po yan sa vitamin B complex, Mm-mm. B12 and B1, B6, no? Sa mga nerves, also sa ating arteries, no? And also sa formation din ng pulang dugo. Kailangan ho ang B complex. And pag narinig nyo yung B vitamins, pumapasok agad sa isip nyo yung numbness. So, ibig sabihin, sensation, no? Yung mga namamanhid, ayan, pin and needle sensation, baka kulang kayo sa B complex. Ang babae, pag menopause na, kinukulang ho tayo sa vitamin B12. Mas nagiging prone ho tayo sa heart problem, no? Okay. And nakakatulong din, mas madali ho nating ma-reach yung ating satiety, no? Kabusugan? Oo, kabusugan. Madaling makabusog, syempre ang karne. Therefore, medyo nakakatulong din ho sa pagbabawas ng weight kasi bibitiw ka na sa pagkain pag busog ka na. Kaya lang, wag niyong kainin yung fatty area kasi nakakataba. Kasi fats na mismo yung kinain mo no? And creatine, ayan, crucial role ho yan sa production natin ng energy. Yung mga athletes, na kailangan ho nila ang high intensity energy for their strenuous activities, ayan, kailangan ho nila yan. Of course, selenium, essential mineral ho yan, antioxidant po yan, no? Nakaka-protect ho sa ating cells from damage. And carnosine, ayan, antioxidant din siya and anti-inflammatory properties. Kumaga, sa meat, medyo mabibilang lang natin yung antioxidant properties. Unlike when you go to fruits and vegetable, sobrang dami ho ng antioxidant. But may iba rin kasing purpose ang meat no? So katulad ng protina talaga, no? And some minerals. Okay. So, kung marami rin namang benepisyo, Doc, sabi nila, 'di ba? Ano 'yan positive and negative. Alamin rin naman natin, Doc, kung ano nga po ba yung panganib ng pagkain ng karne sa ating pagbabalik. Meanwhile, Doc, para po sa mga gusto pong magpakonsulta, ang inyo pong clinic address, hotline number, at para po sa mga interesado na mag-avail po ng promo package, may natitira pa daw po ba at pwede pa daw po ba silang mag-avail? Okay, may maganda at medyo malungkot na balita. So, unahin ko yung malungkot na balita. Close na po ang ating promo sa IV laser. Nakonsume lahat ang aming needle. Marami ho talagang nag-prepaid, no? So, ang magandang balita po doon, pinalitan natin high dose vitamin C po ang naka-promo ngayon. Hindi na ho yung IV laser, no? Pero syempre lahat po yung kailangan natin Babalik na ho sa dating presyo ang ating IV laser. At andyan pa rin naman ho ang ating free check-up with free urine and sugar testing. And also, ayan, pag may referral po kayo, may free kayong colon cleansing. And naka-promo package po ang ating detox, blood cleansing, with or without vector scan. But choose the one with the vector scan. Marami ho kayong benefit na makukuha dyan. Yung mga lahi ng cancer, malalaman nyo ahead. Yung may lahi ho ng stroke and heart attack. So ahead of time, makikita natin kung barado ang circulation. So hindi na ho kayo mai-stroke and heart attack kasi gagawan na ho natin ng remedyo yun. May protocol ho tayo para dyan, no? So, limited lang po ang ating stock for slot for free check-up. Samantalahin niyo ho kasi baka 2023 na rin lamang po yan, no? So, kahit po Pasko, magpalista kayo kasi nga ho baka hanggang 2023 na lamang po lahat itong promo natin. So, makiagaw na po, una-unahan na lamang po because limited na lamang po talaga ang ating slot. Ayan, nagsara na ho ang isa, no? Kaya binuksan namin yung high dose vitamin C para naman ho hindi kayo malungkot, no? Yes. And so tayo po ay nasa Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street, Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. So ang atin pong hotline 8546-9412,
875-2899 and 0919-995-6168. I repeat, 8546-9412, 0922-875-2899 and 0919-995-6168. Paki-like, share, and subscribe na rin po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Standby at magbabalik po tayo pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Harm and benefit of eating meat. Kung kanina na talakay natin, Doc, yung nutritional benefits ng pagkain ng karne. Ngayon naman, Doc, dahil nga po ito ay meat, 'di ba? Sinasabi na maaari daw po itong makapagdulot ng constipation dahil mahirap i-digest. Yun nga po ba, Doc, yung isa sa mga hindi magandang epekto ng pagkain ng meat? Oo, number one yun. Pagka Mm-mm. meat lover ho kayo, hindi kayo mag-move ng bowel every day. So, because ang meat po takes 3 to 4 days bago ho natin mailabas sa stool. So, wala ho tayong magagawa. Basta meat po ang kinain natin. Yan ho talaga ang naturalesa ng meat. Matagal ho siya mag-travel. It takes 3 to 4 days, no? Mm-mm. Kaya pagka ho ganyan ang diet ninyo almost every day, ito ho yung mga umiinom pa na suppository para lang maka-CR, no? Mm-mm. So, syempre ho, ayan, prone kayo sa colon cancer pagka ho laging ganun, no? And of course, hindi lang ho yung constipation. Nakakakuha ho tayo syempre saturated fats ang nakukuha natin and cholesterol. So, syempre, mas high risk po tayo sa mga cardiovascular diseases, high blood, sakit sa puso, stroke, and ngayon po, naka-antibiotic na rin po and hormones ang ating mga meat, no? So, simula ho sa manok, hindi na ho 45 days, 35 days na lamang po, no? So, ibig sabihin, mas mataas yung level ng hormones na kanilang nilagay doon sa feeds. And pati ho pork natin, and I've heard pati beef, naka-feeds na rin po. So, bihira na talaga yung kumakain ng natural na grass, even sa beef. Yung organic. No? Oo, bihirang-bihira. And sometimes ngayon, mga sinasabi nilang organic, minsan hindi rin ho totoong organic. Yung itlog, pinukulayan lang nila yung shell. Oo. Minsan pupunta ka pa dun sa area kung saan nagbebenta ng organic. Pala naman hindi rin. Mahahalata mo kasi pag binuksan mo na yung egg. Ang organic mas medyo yellow-orange. Saka malaki yung egg yolk. Pagka hindi ho organic, yellowish lang. Saka medyo maliit yung egg yolk niya. And mas associated ho ang meat, pagkain ng meat, of course, type 2 diabetes. Bakit, Doc? In connection kasi pagka ang sugar natin, nag-i-spike siya ng mataas pagka connected kasi ang ating insulin sa pagka high blood ka, no? So, may connection yan, no? Kaya lang medyo malalim, mahabang usapan. Okay. No? Kaya, na-stimulate din yung pag marami yung kinain mo, insulin nyo, mag-i-spike, magpo-form ka ng insulin resistance pagka ganoon, palagi. And of course, weight gain and obesity, yun, no? Madaling makabusog, pero siyempre ho, nakakakain tayo doon ng fat, nakakataba rin ho, kaya dapat moderately lang po, no? And doon sa mga sinabi ho nating harm, ang pinakabad ho cancer. No? So, tulad nga ng sabi natin colon cancer ho ang pinaka-common sa mga hindi kumakain ng gulay, puro karne. But hindi lang ho colorectal, pati breast cancer, pancreatic cancer, and also prostate cancer, no? So, iyan po ang mga common, basta ho puro karne ang kinakain natin. So, nabanggit niyo na nga rin, Doc, yung cancer, ano nga po ba yung parte ng meat or ano yung dahilan kung bakit nag-produce ng cancerous substance itong karne?
Actually, maraming reason. So, una ho, siyempre yung processed meat, mas high risk for cancer yan kaysa ho doon sa hindi pre-processed. Kasi kadalasan pag process, 'di ba may kulay? So meron Mm. ho siyang nitrates or sa Tagalog salitre. So ito ho kasing nitrates and nitrites can become N-nitroso chemicals, NOCs. Ito ho nakaka-damage mismo ng cells natin na nagla-line sa ating colon. So lahat kasi yan 'pag sinilip mo sa microscope, stomach, small and large intestine, may mga microscopic cell yan or villi. Yung sa litre ho mismo, nakaka-damage ho siya doon sa lining ng ating colon, na yun ho ang pinagsisimulaan ng pagkakaroon ng colon cancer. Matagal na ngang lumabas, 3 to 4 days, may substance pang nakakasira nung lining ng colon. So, ayun. And of course, sabi nga natin, 3 to 4 days bago mo yan mailabas, no? So, kung kakain ho kayo ng meat, sabayan nyo ng fiber, sabayan nyo Mm. ng gulay at prutas para mas ma-enhance yung bilis ng paglabas niya. Kasi nga ho, kung siya lang, solong meat lang, matagal ho, 3 to 4 days, hindi talaga kayo mag-CCR agad, no? And ayan, yung pagluluto ho, may connection din po, no? Pagka daw ho ang pagluluto natin yung mga tipo ng paglulutong very high ang temperature. Oo. Nagpo-form ho yan ng heterocyclic amines and polycyclic aromatic hydrocarbons. So, amines and hydrocarbons. Ayan ho, pagka mga cancerous substances po yan. Kapagka ho ang luto natin grilling, frying, Ihaw-ihaw, 'di ba? Ang sarap pa man din, Doc. ihaw, oo, masarap nga. So, lalo na kung ihaw, high temperature na, yung ano mo pa, yung uling mo, no? So, another thing na nakaka-cause ng cancer. So, piliin ho natin yung mga hindi masyadong mataas ng ano, ng temperatura ng pagluluto. No? So, yan po. Kaya marami hong reason para maging cancerous ho ang pagkain ng karne. Kaya Mm. dapat to ganito, sa isang linggo, twice a week lamang ang pagkain ng karne. Sabihin na natin Saturday and Sunday kung kailan nandiyan ho all members of the family, pati mga anak, at gaano karami. 2 matchbox size lang po. Size ng posporo, 2 or isang size ng baraha. Isang size Maghapon, ng baraha. yes, Okay. maghapon na yun. Maghapon na yun. Kasi kung kasing laki ng pork chop, ang laki-laki. Tapos ang Isang meal kapal pa pa lang ng 'yun, lunch isang pa lang, butal. Doc. Ang laki pa nung taba noon, paano Mm. na? Mamaya isang slice ka uli ng pork chop, mamaya. So, ano, hindi naman sinabing 'wag na tayong kumain ng karne. So, kailangan ho in moderation. Tsaka yung sinasabi nating ayun, paano natin maiiwas ang ano, kakain tayo ng karne na hindi tayo masyadong makapag-produce ng mga cancerous substance na yon. So yung pagma-marinate ho, malaki ho ang naitutulong noon, no? Hmm, So halimbawa, lulutuin yung adobo. yes. Dapat pa lang ho i-marinate niyo na, babad niyo na doon sa sarsa ninyo. Why? Malaking bagay ho yun. Kasi yung pagma-marinate, nare-reduce ho yung formation ng yung amines and hydrocarbons na cancerous na yan. Yung mga ingredients tulad ho ng vinegar, ayan, lemon juice at yung iba pahong herb, Oo. saka tutulong ho yan na hindi mag-form ng cancerous substance ang inyong meat, no? So simula ho ngayon mag-marinate na kayo ba yung lulutuin niyo bukas, no? And avoid overcooking. Wag hong ano na yung lutong-luto kasi nga ho nagtatagal sa apoy yung meat, ayun, nagkakaroon siyang ng chance na makapaglabas o makapag-form ng cancerous substance na yun, no? And kung maaari din po, piliin niyo yung klase ng pagluluto na low temperature, like stewing, Mhm. steaming, ayan. Gano'n lamang po, no? So, lalo na kung
Basta ho naluto na, okay na. Huwag na hong patagalin ng patagalin at magpo-form pa ho yan ng cancerous substances, no? Okay. Kung pag-uusapan naman natin, Doc, yung mga procedure po sa clinic ninyo, ano nga po ba yung makakatulong para nga po sa mga meat lover, ano, para nga po maiwasan yung harm o yung negative effect ng pagkain ng karne? Kasi hindi naman natin mapipigilan yung sarili natin, 'di ba, na mag-convert sa pagiging vegetarian para lang makaiwas dito sa meat. Oo, so lalo na ho magpapasko, siguradong babaha ho talaga ng mga karne. So True, mga yung ham pa lang. hapagkainan. Ano, oo, process na process ho yung ham. So kumain ho ng ham pero moderately, ha. And siyempre umauna yung vector scan kasi kung matagal na ho kayong meat lover, 'di ho ba, colon cancer, breast, Mm. prostate cancer, pancreatic cancer, maaga pa ho, wala pa kayong cancer, mapi-pick up na ho ni vector scan kung kayo ay meron ng tatlong root cause ng cancer: parasite, fungus, and isopropyl alcohol. 'Pag nakita ho natin yan sa vector scan, candidate kayo for cancer. But still, we can do something to remove it. Yan hong detox and blood cleansing, yan din ho ang magtatanggal niyan. And kung barada na ho ang circulation ninyo sa brain, sa heart, kasi nga ho, nakakataas po ng cholesterol yan. So, hindi na ho kayo mauuwi sa stroke and heart attack. So, makikita na ho natin kung barado. May time pa ho tayong tanggalin yan. May protocol po tayo para dyan, no? So, yung detox naman ho, syempre ho, pinaka-importante yung colon mismo ho, malilinis niya, matatanggal niya ho yung mga mucoid plaque na nakakapit sa gilid ho ng inyong colon. Imagine niyo yung kalawang sa pipe ng gripo ho. Meron ho tayo dyan nakadikit na mucoid plaque. Kasama ho yun sa detox ninyo. And yung blood cleansing ho, syempre, mahahydrate ang pasyente, which is also one of the cause of cancer. Malilinis ho and mawawash out lahat ng toxin, germs, and chemicals na naipon ho ninyo, lalo na yung mga cancerous substances ho na na-form inside your body by eating too much meat, no? So yan hong tatlong yan. Kapaki-pakinabang po talaga yan, no? Okay. Para nga po, Doc, muli para sa mga interesado na mag-avail ng vector scan, detox program, blood cleansing, muli po ang inyong clinic address, hotline number, at syempre, para sa mga gustong magregalo ng ganitong package, Doc, ano, para nga po sa mas magandang kalusugan, pangangatawan, sa pag-welcome na rin po ng holiday season. Okay, so yung mga bonus po ninyo at 13 months pay, please huwag niyo pong ubusin. Magtira ho kayo ng pang-package ninyo para ho sa inyong sarili. Health is wealth. More than anything ho na iniisip ninyong ireregalo ninyo sa sarili ninyo at pamilya ninyo, dito niyo po ilagay, no? At ayun, libre na ho ang check-up, libreng urine and sugar testing. May libre kayong colon cleansing ho pagka nagbitbit kayo ng inyong referral. Naka-promo package pa ho ang ating detox plus blood cleansing with or without vector scan. Close na ho ang laser promo natin, but nag-open ho tayo ng high dose vitamin C promo, no? Transferable and pwede na ho kayong mag-prepaid ng mga promo, pati ho yung high dose vitamin C. And tayo ho ay nasa Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati. Ang atin pong hotline 8546-9412, 0919-995-6168, 0922-875-2899. I repeat, 8546-9412, 0922-875-2899, 0919-995-6168. Paki-like, share, and subscribe na rin po. I-type nyo lamang po ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Thank you so much, Dr. Irene Lim. Keep safe always. God bless po. Keep safe, God bless, and good night. Maraming salamat rin po, Luzon, Visayas at Mindanao. Masarap ang meat o karne, but eat moderately. Ano? May bukas pa, kaya hinay-hinay lamang po. Inyo rin pong nakasama Ellen Ibensal para sa tuloy-tuloy na pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.